Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpaw, wala na pong iba si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin natin pag-uusapan ay patungkol dito sa wala na pong pag-iingat na galaw ni Kim and Paul Avellino sa publiko. Kumbaga parang bala kayo. Eto kami. What you see is what you get. Hindi namin kinakailangan magtago at mag-filter ng mga galaw namin. Parang ganyan. Alam mo yun, wala nang pake. Ayan, kung nakikita sila ng ibang tao o hindi. Pag-usapan nga natin yan and hinggil of course sa kailan at may balak nga bang pag-amin ng Kimpaw. So, pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, pakiclick lang po na subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Basta po mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paula Avellino, sagot din natin yan. Guys, ngayon present si Kimi, no? Sa Showtime. Happy Monday, guys! Sa atin pong lahat. Ayan, kagaya ni Kim Chiu na napakaganda. Magandarang Monday sa lahat ng Kimpaw fans. Anyway, sabi dito ni Ellie Ri, isa sa ating commentor, sabi niya, wag mong i-block. Tama lang ginawa mo. Nadepensa sa Kimpaw. Para lahat, alam kung sino yon. Ganun naman talaga yung ginagawa natin, of course. Depensahan ang Kimpaw. Pero hindi ko kasi ugali yung pagtuunan pa ng pansin. Kapag may bagong binabato kay Kim, kay Paulo, lalo na kung below the belt na, abay nandito tayo para dumepensa. Pero yung, pagtuunan pa ng pansin, like, doon na lang mauubos yung energy natin sa kanila. Once is enough. Kumbaga ay nagawa na natin yung part natin. And kung sila'y manhid, so bahala na lang po ang karma sa kanila. Naniniwala ako na may balik po yan. Minsan kasi yung iba nami-misinterpret lang, halimbawa yung isang issue, nami-misinterpret, so minsan kapag napaliwanagan mo, nagiging okay naman na. Pero kapag ganun pa din ay napakalinaw ng agenda lang talaga sirain at manira at man-down. So, goodbye. Bahala na sila dyan. Basta nagawa natin yung part natin na napagtanggol natin si Kim Chiu, pinaliwanagan. Kung sarado pa rin yung utak nila, ay kawawa naman sila. Yun lang yun, kawawa naman kayo. Sarado ng utak nyo. Pangit ang kanyang mindset. Mabilis lang ang tatanda, dami pang kaaway. Gusto niyo ba mabuhay ng ganun? Ako ayoko. Dapat good vibes lang. Ika nga ni Kim Chiu, diba? Samantala, pag-usapan naman natin guys, itong mga videos ng Kimpaw, ang sweetness ng Kimpaw, kahit na nasa publiko sila, nakikita ng publiko. O di ba guys, kitang-kita dito, kitang-kita ninyo na kung paano alalayan ni Paula Avellino si Kim, kung paano sila gumalaw, walang pakialam kung nakikita, kung nasa public place ba sila, may mga matang nakatingin sa kanila, ganyan, yung galawan nilang dalawa. Kita nyo kung gaano sila ka-sweet, kung paanong may sarili silang mundo, kung papaanong titigan ni Paulo si Kim. Kita nyo? Grabe. Talagang yung mga mata ni Paula Avellino na kay Kim Chiu lang talaga. Anyway, ayun na nga, grabe dito, diba? Kitang-kita kung paano alalayan ni Pao si Kim. So, grabe yung pag-iingat. Lagi niyang iniingatan si Kim Chiu. Napaka-gentleman. And, kita mo, hindi sila PDA ha.
Nung ulit ko, hindi sila PDA, kaya wala kayong makikita dyan lampungan. Kasi nasa public place sila. Pero yung mga simple gesture ng Kim Pao is very sweet and kita mo na very magjowa yung galawan. Laging you beside me, di ba? Lagi sila magkatabi. Hindi mo paghihiwalay ang dalawang yan. Kasi, di ba, speaking of friends din naman nila si Alden, si Barbie. Nandun si Barbie. Babae si Barbie. So, kung magkakaibigan lang din talaga, walang romantic relationship between them, baka laging magkatabi si Barbie and si Kim, 'di ba? Pero hindi. Lagi silang nakamagnet sa isa't isa, lagi magkadikit, lagi magkatabi. So, kumbaga ay hindi sila takot ipakita yun sa publiko. Wala silang pag-iingat. Yung iba kasi, di ba, yung mga nagtatago, secret talaga relationship, grabe yung pag-iingat ng mga yan. Pero ang Kim Pao, what you see is what you get. Kung ano nakikita nyo sa amin, yun kami. Period. No more explanations. Nasa inyo na yon, interpretasyon ninyo, galawan nila, which is nakikita natin mag-jowa coded talaga. As in, hindi man sila PDA, pero galawan nila how Paolo Avellino concerned to Kim, paano niya to alalayan, papaanong lagi sila may sariling mundo, laging magkatabi, very mag-jowa coded. And since ganyan nga silang dalawa, tira nyo dito, kung kabisado nyo na ang Kim Pao kapag kaunang tingin pa lang, alam nyo na kung nasan sila dyan. Ako kabisado na ko na ang Kim Pao Anyway, ayun nga, since ganyan sila, na publiko, ibig sabihin wala pong pagre-restrict sa management. Choice or personal choice ng Kim Pao na wag mo na mag-vocal, magsalita, yung talagang announcement verbally, ganun. Kasi kung may pangre-restrict, pinagbabawalan, abay ang management mangingialam niya na huwag kayo papakita na sweet, huwag kayong laging magkasama, bibigyan kayo ng issue, mahalata, makaka-apekto yan, etc. etc. Ganun usually. Lalo na yung humahawak sa kanila. Pero wala parang wala silang pake. What you see is what you get. So, meaning, walang pagre-restrict sa management. Walang hihigpit. They're okay sa Kim Pao. Bahala kayo kung kailan nyo gusto umamin. Parang ganun lang. Walang tutol sa relasyon. So, if this is a personal choice, respect natin yan. 'Di ba? Personal decision, respect natin 'yan. And ako naman kasi sapat na ako sa ibinibigay, pinapakita ng Kim Pao. Kaya nilang ibigay na ayuda sa atin. Super sapat na nga Grabe, napaka-special na nga natin Knowing napaka-private person ni Paolo, napakaswerte na natin na bigyan tayo at ipasok tayo sa DC for exclusive na ayuda. So, yan lang naman ay mga interpretasyon, palagay natin, mga analysis, and pa-comment na lang sa baba kung yun din palagay ninyo. Kasi based sa galawan lang naman nila, it's a fun, tawag doon, fun observation. Samantala, sabi naman dito ni Miss Van, magandang gabi. Shoutout po sa inyo. Yes, Miss Gandara. Super happy magka-Kim Pao. Mas highlights ang Kim Pao last year and this year. Hoping next year pa. Till the end, God bless. Yes, totoo. Kinang Kim Pao talaga yung year 2024. And mukhang kapag ka talagang natuloy, sisimulan nila ang project this 2025 teleseryen kagaya ng atin pong nababalitaan ay ibig sabihin ang kininde ng Kim Pao ang 2025. Grabe yon, lalo na isa pa kapag na-announce na yung kinita po ng movie and kung malaki talagang angkin nila ang 2025. I'm hoping for more projects and years na napaka-successful nilang dalawa kasi deserve naman nila yung mga success na yan and blessings sa buhay nila, 'di ba? Yun lang.
Basta ako, nandito lang to support them. Kayo ba guys? Pa-comment ka lang dyan sa baba. And dito lang muna aking update. Thank you so much sa pakikinig. Kita-kits na po tayo sa mga susunod kong balita. Maraming salamat.